Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas! Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Edwin Baris. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating mga PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Bumisita si NAPOLCOM Regional Office 2 Director sa Isabela Police Provincial Office bilang bahagi ng isinagawang Calendar Year 2026 entrance briefing kaugnay ng inspection and assessment monitoring at evaluation activities ng tanggapan. Ang buong detalye ng report ay mula kay Patrolwoman Lainey Lorenzo. Mainit na sinalubong sa pamamagitan ng four-year honor si Director Ramon M. Ranieses, Regional Director ng National Police Commission Region 2 ng mga personnel ng Isabela Police Provincial Office sa pangunguna ni Police Colonel Manuel B. Bringas, Provincial Director, sa kanyang pagbisita sa Isabela Police Provincial Office nito lamang ika-26 ng Mayo taong kasalukuyan. Pinangunahan ni Director Ranieses ang entrance briefing para sa inspection, assessment, monitoring and evaluation activities for calendar year 2026 ng Isabela PPO. Dinaluhan ito ng Provincial Command and Staff, Force Commanders ng Isabela Provincial Mobile Force Companies, at Chiefs of Police ng iba't ibang component city at municipal police stations bilang bahagi ng koordinasyon at pagpapatibay sa pamamahala at serbisyo ng kapulisan sa lalawigan. Layunin ng aktibidad na masuri at mapalakas pa ang implementasyon ng mga programa, polisiya at operational readiness ng kapulisan sa lalawigan. Sumasalamin din ito sa patuloy na pagsisikap ng PNP at NAPOLCOM na mapanatili ang mataas na antas ng profesionalismo, kahandaan at mahusay na serbisyo publiko. Patuloy naman ang Isabela PPO sa pagsusulong ng mga programang nakaangkla sa integridad, transparency at patuloy na paghahatid ng serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman sa lalawigan. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Lainey Lorenzo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Lorenzo. Aabot sa 18 wanted person ang naaresto ng Quezon Police Provincial Office sa sinagawang sunod-sunod na operasyon sa ilalim ng Oplan Bantay Dangal sa iba't ibang bayan sa lalawigan ng Quezon. Ibabalita yan ni Patrolwoman Jesseline Argoso. 3 warrant of arrest at 3 warrantless arrest ang naitala ng Quezon Police Provincial Office sa pinaigting na kampanya laban sa mga sexual offender sa ilalim ng direktiba ng Police Regional Office Calabarzon at sa patuloy na implementasyon ng Oplan Bantay Dangal. Mula May 21 hanggang May 25, 2026, nagsagawa ang Quezon PPO ng sunod-sunod na operasyon laban sa mga wanted person na sangkot sa kasong rape, sexual assault, acts of lasciviousness at iba pang sexual offenses.
Dahil dito, matagumpay na na-serve ng mga operating units at police stations ang 43 warrant of arrest na nagresulta sa pagkakaaresto ng 15 individual. 3 ring warrantless arrest ang naitala sa magkakahiwalay na operasyon ng Candelaria MPS, Chao MPS at Lopez MPS. Ayon kay Police Colonel Romulo A. Albacea, Provincial Director ng Quezon PPO, patuloy pang papaigtingin ng kapulisan ang kampanya laban sa mga sexual offender upang maprotektahan ang kababaihan, kabataan at iba pang biktima ng pang-aabuso. Hinihikayat naman ng Quezon PPO ang publiko na makipagtulungan sa kapulisan sa pamamagitan ng pagbibigay impormasyon laban sa mga wanted person at iba pang kriminalidad sa lalawigan. Mula dito sa lalawigan ng Quezon, ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jesseline P. Argoso. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Argoso. Nakiisa ang Police Regional Office 12 sa isinagawang pagpupulong ng Regional Peace and Order Council na ginanap sa Coronadal City bilang bahagi ng patuloy na pagpapalakas ng koordinasyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa rehiyon. Yan ang aking balitang tinutukan. Sa ang Police Regional Office 12 sa Regional Peace and Order Council second quarter meeting nitong 25 ng Mayo taong kasalukuyan sa Coronadal City, South Cotabato upang palakasin ang koordinasyon sa usapin ng kapayapaan, kaayusan at kaunlaran sa rehiyon. Pinangunahan ni Police Brigadier General Alan B. Manibog, Acting Regional Director ng Police Regional Office 12 at Vice Chairperson ng Regional Peace and Order Council, ang pagbubukas ng pulong at mga talakayan hinggil sa regional security initiatives at interagency collaboration. Naging presiding officer si Honorable Reynaldo S. Tamayo Jr., ang Chairperson ng Regional Peace and Order Council Region 12 at Gobernador ng South Cotabato. Dinaluhan ng mga pagpupulong ng mga kinatawan mula sa Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection, National Police Commission, National Intelligence Coordinating Agency, Philippine Coast Guard, DOE, Office of the Civil Defense, Department of Interior and Local Government, gayon din ng mga gobernador, alkalde at mga miyembro ng Local Peace and Order Council sa Sorsogon Region. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa National Headquarters ng Philippine National Police, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Edwin Baris, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Anim na menor de edad ang matagumpay na nasagip ng mga operatiba ng Philippine National Police habang isang sospek ang naaresto sa isinawang agarang operasyon laban sa online sexual abuse of exploitation of children o OSAEC. Ang balitang yan ay mula kay Patrolwoman Sari Bernales. Na nailigtas ng Philippine National Police Women and Children Protection Center ang 6 na biktima na pawang mga menor de edad na may gulang na 4 hanggang 14 taong gulang, kasabay ng pagkakadakip sa isang 23 anyos na suspect na kinilalang si Alias J noong May 14 sa Maynila. Isinagawa ang mabilis at koordinadong operasyon matapos mapatunayan ng kapulisan ang mga ulat mula sa Interpol at National Center for Missing and Exploited Children, kung saan bitbit ang isang court-issued warrant ay matagumpay na nakumpiska ang mga digital na kagamitan na naglalaman ng mga illegal na materyales. Ang suspect ay kasalukuyang nasa ilalim ng kustudiya ng PNP WCPC Luzon Field Unit, habang ang mga nasagip na kabataan ay ligtas ng na-turn over sa social welfare authorities para sa kanilang psychosocial support at pagbati. Hinihikayat ng PNP ang publiko, lalo na ang mga magulang at tagapangalaga, na huwag mag-atubiling isumbong sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya o sa mga anti-cybercrime units ang anumang kahina-hinalang aktibidad o pang-aabuso sa mga bata online. Sa pamamagitan ng patuloy na pakikipagtulungan at tiwala ng komunidad sa kanilang kapulisan, masisiguro ang isang ligtas at payapang kapaligiran kung saan mapoprotektahan ang kinabukasan ng bawat kabataang Pilipino. Mula rito sa Campo Crame, ako si Patrolwoman Sari Bernales. Nagbabalita para sa Police News Network, bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Bernales. Inaresto
ng mga otoridad sa Nueva Ecija ang isang lalaki matapos umano nitong ipakalat sa social media at iba pang online platforms ang masiselang larawan at video ng kanyang dating kasintahan. Ibabalita yan ni Patrolwoman Mary Grace Artizuela. Aresto ang isang 24 anyos na lalaki sa Gimba, Nueva Ecija matapos itong ireklamo ng dati nitong kasintahan dahil sa paulit-ulit na pananakot at pagpapakalat ng masiselang larawan at video ng biktima. Ayon sa reklamo, ginagamit ng suspect ang mga naturang video upang pilitin ng biktima na makipagkita sa kanya kapalit ng pagbura sa mga ito. Sa pakikipag-ugnayan sa Gimba Municipal Police Station, nagsagawa ng entrapment operation ang mga otoridad na nagresulta sa agarang pagkakaaresto ng suspect. Nahaharap ngayon ito sa patong-patong na kaso kabilang ang grave coercion at paglabag sa Photo and Video Voyeurism Act. Ayon kay Police Major General Wilson Asweta, Direktor ng PNP-ACG, walang sinuman ang may karapatang gamitin ang mga pribadong larawan bilang kasangkapan sa pananakot, pagpapahiya o pagkontrol. Walang tigil na tutugisin ng PNP-ACG ang mga sangkot sa online harassment at pang-aabuso. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Grace Artizuela, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Artizuela. Bilang pagkilala sa dedikasyon at pagsusumikap ng mga bagong pulis, itinampok si Napolcom Vice Chairperson Attorney Rafael Vicente Calinisan bilang panauhing pandangal sa isinagawang recognition rights ng mga police recruits sa lalawigan ng Laguna. Yan ang aking balitang tinutukan. Nauhing pandangal si Commissioner Attorney Rafael Vicente R. Calinisan, ang Vice Chairperson and Executive Officer of the National Police Commission sa isinagawang recognition rights ng Public Safety Recruit Course Batch 2025-1 Masandig Lahi na ginanap sa Police Regional Office for a Grandstand sa Camp Brigadier General Vicente Lim, Calamba City, Laguna na ika-26 ng Mayo taong kasalukuyan. Dumalo rin sa programa si Police Major General Roy B. Parena, ang Director ng PNP-TI at Police Brigadier General Hansel Marantan, ang Regional Director ng Police Regional Office 4A. Bukod sa mga opisyal, mas naging makabuluhan ang seremonya sa presensya ng mga pamilya ng mga police recruit, saksi ang kanilang mga magulang at mahal sa buhay sa sakripisyo, dedikasyon at mahabang pagsasanay na pinagdaanan ng mga bagong pulis bilang paghahanda sa kanilang tungkulin sa paglilingkod sa bayan. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa National Headquarters ng Philippine National Police, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Edwin Baris, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. At yan ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, i-like, follow and share kami sa aming Facebook account ng Police News Network at sa Twitter account para sa mga real-time updates at YouTube channel para sa mga live stream at replays. Manatiling mapagmatsyag at laging alamin ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio C. Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Edwin Baris. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.
Police News Network. Alagad ng batas. Tagapagtaguyod ng balitang pulis.